Ang Lakers malinaw talaga ngayon na bumubuo ng contender na roster sa paligid ni Luka at LBJ. Dahil sa Western hindi hamak talaga ngayon na sobrang tindi ng kompetisyon dahil halos lahat ng team ginamit ang off-season na to para magpalakas ng lineup. Houston Rockets, LA Clippers, Dallas, Minnesota, Denver, San Antonio, plus ang reigning champ na OKC. Ang Warriors hindi pa matuturing na banta lalo't hanggang ngayon wala pa tayong nakikitang paggalaw ng mga yan sa roster nila. Baka bago matapos ang summer na to saka natin mahusgahan yung mga yan pare koy. Malinaw sa naging hakbang ng Lakers ngayon na nakikitang habol talaga ng mga to sumabay sa Western contender. Kinuha nila si DeAndre Ayton plus nag-sign pa ng 1-year extension para kay Jackson Hayes na pwedeng gamiting backup center, kaya kahit papano nakikitang malinaw na matibay na ang frontcourt ngayon ng Lakers. Di ko lang alam kung magagamit sa ayos yan ni Redick lalo't mas sanay ito pagdating sa small ball, di ba? Nakuha pa nila ngayon sa free agency ang two-way wing shooter na may 42 to 43 3-point percentage itong si Jake Larabaya na nakikita mismo ng mga analyst ngayon na malaki ang maitutulong pagdating sa scoring para kay Luka at Austin Reeves mula sa bench. At ang isa talaga dyan sa nakikitang magbibigay ng malaking impact sa problema dito pagdating sa depensa at physicality game itong si Marcus Smart na paniguradong maglilid sa defensive depth nila. Kaya ngayon pa lang kung depensa at physicality makikitang may ibubuga na talaga ngayon ng Lakers mula dito kay Marcus Smart. Ang nakikita kasi sa Lakers last season, kulang sila sa defensive anchor na maglilid para sa mga 3-and-D wing nila. Kaya kinuha nila itong si Smart. Kahit kapalit pa itong si Jordan Goodwin at Shake Milton na winave nila ang contract para lang mabigyan ng spot sa roster itong si Smart na nakikita mismo ng mga analyst na good moves dahil malaki ang magiging pakinabang nito para sa Lakers sa pagiging elite defender. Wag lang may injury sa kalagitnaan ng season to mga pare ko dahil ayon na rin sa kanya mas magiging maingat na siya ngayon dahil may natutunan siya sa dalawang magkasunod na injury na nakuha niya sa Wizards. Kaya paniguradong mas magiging maingat nga raw talaga ngayon itong si Marcus Smart. Malaki ang matutulong ni Smart para maging leader sa depensa at gabayan sila Vanderbilt, Gabe Vincent, Hachimura, Hayes pagdating sa perimeter defense. At si Ayton panigurado ang maglilid pagdating sa frontcourt. Di naman aabot sa finals ang center na to kung hindi quality yan sa Suns. Sa roster ng Lakers, ang position talaga ni Hayes power forward. Suporta lang para sa front depth nila at hindi pa yan ang nakikitang realistic na backup center ng Lakers ngayon. Kaya nga sa una kong video mga pare ko na nilabas, kailangan mamili ang Lakers sa trade sa pagitan ni Holiday o Robert Williams. Totoo yan mga pare ko dahil ayon na rin mismo sa Spotrac at iba pang mga analyst na isa na lang ang trade na pwedeng gawin ng Lakers dahil sa salary cap status at trade asset ng mga to. Kaya kailangan nilang i-priority yung kailangan lang talaga nila sa trade. Mas malaki ang trade package na kakailanganin nila para kay Jrue Holiday kung ito ang kukunin nila mula sa 32 milyon na annual nito. Kaya kailangan nilang isakripisyo dyan yung mga expiring mula kay Hachimura, Gabe Vincent, Maxi Kleber at Dalton Knecht. Samantalang si Robert Williams meron lang 13 milyon para sa 2026 to 2027 season na mas mababa ang annual kumpara nga dito kay Jrue Holiday. At makukuha lang nila yan nang hindi isasama sa trade package si Hachimura o Gabe Vincent mga pare koy. Sa report ngayon pwedeng mas i-priority talaga ng Lakers ang center na si Robert Williams, hindi lang para maging backup center ni Ayton dahil mauugnay rin nila yan at maire-reunite dito sa teammate niya na si Marcus Smart noon sa Boston Celtics mula 2018 to 2019 hanggang 2022 to 2023. Malaki at mahaba ang naging connection ng mga yan sa isa't isa kung saan umabot ang Boston ng finals at isa sa mga best defensive team noon itong si Smart na nakuha ang all defensive first team at naging defensive player of the year dyan, habang si Robert Williams naman yung napabilang sa all defensive second team. Kaya nga nakikita na malaki ang potential na pagsamahin ng Lakers ang dalawang to sa kanilang roster na parehas magbibigay ng dominanting depensa mula sa ilalim hanggang perimeter. Yan ngayon ang nakikita ng mga analyst mga pare ko na pwedeng maging realistic talaga ang plano na yan ng Lakers, lalo't malaki ang magiging impact nito sa kanila sa pagkuha kay Williams plus reunite sa dalawang best defensive player ngayon.
Yan ang nakikita na gagawing hakbang ng Lakers at isa rin yan sa dahilan kung bakit sobrang taas talaga ng tsansa ni Robert Williams na ma-acquire dito sa Lakers.